You can't stop it now. Mahusay, Sarah. Maayos ang pagkakalinis mo ngayon. Sige na, umakyat ka na. Pwede ka na matulog. Sige po. Magandang gabi po sa inyo. Sige. Miss Molly, magandang gabi din po. Sarah, sandali lang. Bakit po? Ano yung dala-dala mo, ha? Ipakita mo sa akin. Dali! Sinabi na ipakita mo, eh! Anong ibig sabihin nito, ha, Sarah? Bakit? Ano ba yan? Isa yan sa mga tinapay na nahulog ng mga bata, hindi ba? Oh, tama ka, James. At tinapon ko ng lahat ng mga yun sa basurahan kanina. Pero Sarah, bakit mo naman naisipang kunin ang mga tinapon na sa basurahan? Siguro naman, Sarah, wala kang balak kainin ng mga tira-tirang itinapon ko na. Hindi po sa akin yan. Talaga? Para po yan sa daga. Sa daga? Kinuha ko po yan para kainin niya. Sinong niloloko mo? Hindi ako baliw para maniwala. Huwag ka na nga magsinungaling. Aminin mo kakainin mo ito. Totoo pong sinasabi ko. Maniwala po kayo. Makinig ka. Kapag kumuha ka pa ulit dito ng kahit ano, makakatikim ka na sa akin. Tapos na po ako doon. Kawawa naman ang dating munting prinsesa. Para lang may makain sasabihin niyang ibibigay niya ang tinapay sa mga daga. Paano kasi? Namatay ang papa niya na baon sa utang. Mama, Papa. Naiintindihan ko po, Papa. Hindi ako dapat masiraan ng loob. Yun ang gusto niyong sabihin. Okay na po ako ngayon, Papa. Kaya nga, huwag na kayong mag-alala.
Kumusta ka na, Emily? Naiinip ka ba sa akin? Anong mga nangyari sa'yo ngayon? Ha, Emily? Ano? Gusto mo hulaan ko? Pinuntahan ka ni Mel, ano? Alam mo, Emily, kahit ayaw mong sabihin sa akin, alam kong pinuntahan ka niya. Miss Sarah, ako ito. Bakit, Becky? Para sa'yo. Huh? Becky! Ang totoo niyan, medyo nahirapan akong kunin niya sa basurahan. Natakot din akong mahuli ko, pero ayos lang ako ngayon. Pakainin mo na siya. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Huwag mo nang isipin yun. Wala naman sa akin yung Miss Sarah eh. Sige, magandang gabi sa'yo. Becky, maraming salamat talaga. Good night din sa'yo, Becky. Sa'yo rin, Miss Sarah. Hanggang bukas. Mel? 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 Ako lang ito, si Sarah. Halika, dinalang ka ni Becky ng masarap na hapunan. Ano kayo nangyari sa kanya? Huh? Mel. Mel, lumabas ka na. Kain na. Huh? Mel? Bakit ba natatakot kang lumabas kapag nandito ako? Hindi kita sasaktan. Kaibigan mo ako. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Sige na, kain na. Ano? Masarap ba? Sige na. Dali mo na yan doon sa asawa mo at sa mga anak mo. Mel, huwag mo ubusin yan. Tirahan mo sila. Alam mo ba, muntik na kitang hindi mabigyan ngayong gabi. Buti na lang magaling si Becky. Huh? Sino nandyan? Ako to, si Ermengarde. Bakit, Ermengarde? May problema ba? Wala na, gusto lang talaga kita makausap. Siya nga pala, Sarah, may kasama ka bang iba? Wala. Wala? Eh bakit para may kausap ka rito kanina? Naririnig ko talaga ang boses mo. Ang totoo, kasama kong kaibigan ko. Ano? Kaibigan mo? Oo. Gusto mo bang ipakilala kita sa kanya? Nasaan siya? Nasaan? Isa siyang daga. Ano, daga? Yung may bilog na mga mata na may malalaking ngipin at mga bigote? Oo, ganun nga.
Nasaan na yung daga, Sarah? Natatakot ako. Nasaan? Andun, oh. Nasa loob. Bigla kang dumating, kaya natakot siya at nagtago siya. Eh di pwedeng hindi ko na siya makita. Hindi pwede. Pero bakit? Ayoko sa daga, takot ako. Mabait na daga si Mel. Mel? Mel ang pangalan ng daga. Ano? May pangalan pa siya? Siyempre, dahil kaibigan ko siya. Kawawa naman siya kung wala siyang pangalan. Oo, siguro tama ka nga. Nandiyan na siya! Nandiyan na. Ang galing! So, kasi sinamang mo na rin ang asawa mo at mga anak, Mel. Nakatutuwa. Sinusunod nilang lahat ng papa nila. Oo. Sarah, sa loob ng butas na yan yung bahay nila, hindi ba? Tama ka. Sigurado ako na nandun na sila ngayon sa kusina nila at kinakain na nila yung tinapay na kinuha nila. Istrikto si Mel sa pagtuturo sa mga anak niya. Bago kumain, magdadasal muna sila. At kapag hindi nagpakabait yung mga anak niya, magagalit siya. Nakita mo? Nakakaingit sila dahil sabay-sabay silang kumakain. Oo nga. O sige, Sarah, pagbalik ko dito, magdadala ako ng masarap na pagkain para sa kanila. Maraming salamat. Sigurado ako matutuwa si Mel at ang pamilya niya. Wow! Alam mo ba? Hindi na ako natakot sa mga daga ngayon, Sarah. Gusto ko na sila. Hoy, Sarah, bilis-bilisan mo nga dyan. Opo, Miss Molly. Bilisan mo dyan, Becky. Malapit na ngayon matapos kumain yung mga bata. Opo. Marami pong salamat. Mga bata, tapos na ba kayong lahat? Opo. Kung ganon, umakyat na kayo sa kwarto nyo at ihanda nyo na ang leksyon nyo. Opo. Tara na. Maglaro na lang tayo. Huwag na tayo mag-aaral. Hindi naman tayo mahuli. Tara. Bilisan tayo, mamaya. Ano namang kalokohan yan? Bakit labi niya? Anong ginawa niya? Kakainin pa ni Ermengarde yung tirang tinapay. Makinig kayo! May ibabalita ako! Nakakadali yung ginawa ni Ermengarde. Ang takaw niya kasi. Bilisan niyo! Bakit? Ano ba nangyari? Anong ginawa ni Ermengarde? Oo nga. Oh, ano na? Magpaliwanag na. Ha? Bakit ganyan? Ang sabi ni Gertrude, nakakadiri daw eh. Ano na naman ba ang nangyayari dito? Magsipanik na kayo. Sarah! Sarah! Ikaw pala, Peter!
Buti na lang dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay, Miss Sarah. Ay, mali pala, Sarah. Bakit mo naman ako hinihintay? Ito, para sa ito. Wow, ang damon sanas! Ibinigay sa akin to ng isang mamang tinulungan ko sa pagbubuhat. Tanggan mo sana to, Miss Sarah. Ikaw talaga, Peter. Sige na, kunin mo na to. Ano, sigurado akong matamis yan. Sige, bye-bye. Maraming salamat, Peter. Ermengarde, bakit mo ginawa yun? Gusto mo ba akong mapaya? Nag-aaral ka sa dormitoryo ito para maging isang ganap na babae. Sino ba nagturo sa'yo para gawin yan? Ano bang gagawin ko sa'yo? Nakakahiya ito. Ate, ayos ka lang ba? Pabayaan mo ako, Amelia. Ermengarde, siguro naman may dahilan ka kung bakit mo ginawa ang bagay na yun. Sumagot ka! Sabihin mo sa akin kung bakit. Patawarin niyo po. Paliwanag mo ang hinihingi ko, hindi yan. Ermengarde! Hindi pa ba sapat sa iyo inihain namin pagkain? Hindi po sa ganun. Kung ganun, bakit? Ayaw niyang sabihin. Naintindihan ko na. Kung ayaw mong sabihin sa amin yung dahilan, ikaw ang bahala. Pero ate, Amelia, ano yun ate? wag na wag mong palalabasin si Ermengarde sa kwarto niya ng buong araw. Ano? Hindi siya pwedeng kumain ng tanghalian. Pero ate, sobra naman yata Dapat yun. lang parusahan ng isang batang katulad niya. Ang galing natin! Mapaparusahan na rin sa Ermengarde! Parurusahan nila sa Ermengarde? Narinig namin sinabi ni Miss Minchin na hindi siya pwedeng kumain mamaya. At hindi lang yun, Lavinia. Pinagbawalan din siya lumabas ng kwarto buong maghapon. Ayaw niya kasi sabihin kung ba niya kinuha yung tira, kaya yun, nagalit si Miss Minchin. Pero Gertrude, bakit kaya hindi niya sinabi yung dahilan? E di sana hindi ganoon katindi yung parusa sa kanya. At bakit naman niya sasabihin kung bakit niya ginawa yun? Ha? Isipin niyo nga mabuti. Paano niya magagawang aminin ng kahihiyang ginawa niya kanina? Sasabihin pa niyang gusto pa niyang kainin na tirang tinapay? Baka naman kasi nagugutom pa rin siya kaya niya kinuha yun. Tama, matako kasi si Ermengarde. Kahihiyan siya sa dormitoryo natin. Bukod sa napakahina na ng utak niya, napakahilig pa niyang kumain. Mga bata, kahit sandaling oras na lang ang natitira, tuloy pa rin ang leksyon ninyo. 2 repolyo at 8 mustasa. Mukhang tama ang mga pinamili mo. Sige na, makakaalis ka na. Miss Sarah, Becky! tara doon tayo. Ano? Si Ermengarde? Bakit? Bakit siya parurusahan? Paano kasi? Kaninang umaga narinig ko pagkatapos nilang kumain, kinuha niya pa yung natirang tinapay. Pagkatapos, nalaman ni Miss Minchin ang tungkol doon. Ganun ba? Kumusta na si Ermengarde ngayon? Ang alam ko, hindi siya makakalabas ng kwarto niya ngayon at hindi rin siya makakain ng tanghalian. Kahit anong pilit kasi ni Miss Minchin na sabihin niya kung ano ang dahilan at ginawa niya yun, ayaw pa rin niya magsalita. Kaya yun, nagalit si Miss Minchin ng sa kanya at pinarusahan siya. Miss Sarah? Ermengarde, kasalanan ko. Pero bakit naman? Kasalanan ko. Kung hindi ko sa kanya pinakilala si Mel, hindi niya sana kinuha yung tirang tinapay kanina umaga. Kung ganun, bakit hindi sinabi yun? Dahil kung sasabihin niya yun. Ang ibig sabihin? Oo. Dahil kung sasabihin niya tungkol kay Mel, malalaman ni Miss Minchin na pinupuntahan niya ako sa attic. Kaya
Sana nga hindi na lang siya nagsalita. Ermengarde, kasalanan ko ang mga nangyari. Alam ko na. Becky, naisip ko pupuntahan ko na lang si Ermengarde. Na munang bahala. Sandali lang ako. Oo, sige. Ano? Nakalimutan mo na kaagad? Nung isang araw lang natin yung pinag-aralan, hindi ba? Isipin mo mabuti. Imposibleng makakalimutan mo yung kaagad. Diyan ka lang ha. Sandali lang ako. Huwag kang maingay. Ermengarde! Pero, baka mahuli ka. Huwag kang mag-alala sa akin. Nagtuturo si Miss Minchin ngayon. Pero... Sarah! Heto, para sa'yo. Mukhang masarap, hindi ba? Patawad. Nang dahil sa akin, naparusahan ka, Toy. Alam, ginawa mo yun para kay Mel, hindi ba? Pero, Sarah... Sa akin na to. Huwag ka nang umiyak, Ermengarde. Sige na, kainin mo na yan. Kainin mo na yan bago pa sila dumating. Simula ngayon, babantayan na namin kayong mabuti. Mapalingat lang kami sandali kung saan-saan na kayo kagad nagpupunta. Bakit bigla kang nawala, ha? Pasensya na po. Anong pasensya na po? Tinatanong kita kung saan ka nagpunta. Sagutin mo ang tanong ko. Miss Molly, tinulungan po kasi ako ni Sarah kanina. Kaya ganon. Anong sabi mo? Tinulungan ka niya? Ha? Napakaraming trabaho sa dormitoryong ito, kaya dapat kanya-kanya kayo ng gawa. Naintindihan mo? Pasaway talaga. Sa susunod na ulitin mo pa ang kalokohan niya, isusumbong na kita kay Miss Vincent. Sige na, Sarah. Lisin mo na yung harapan. Opo. Ikaw, Becky, maghanda ka na ng pananghalian. Ayusin mo yan, ha? Ayoko marumi. Ngayon ko napatunayan, wala nang higit pa sa pagiging kaibigan ni Ermengarde. Isipin ko lang siya. Para bang nawawala ng pagod ko sa pagtatrabaho.
la la.